Nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video mga kapatid. So ito daw ay babala ng Diyos sa atin pagdating ng 2030. Humanda na daw sa apat na mangyayari, ang apat na propesiya na mangyayari pagdating ng 2030. So napaka-interesting topic at napakaganda ng content na ito mga kapatid. So mula kay Sayong Araw, o kung trip mo ang ganitong klaseng video ay mag-subscribe ka na sa channel niya. So ang link ng video na ito ay ilalagay ko dito sa ilalim ng aking description. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated kung merong bagong video na i-upload si Sayong Araw. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Dexter Braganza channel. At i-click mo na rin ang notification bell para whenever na meron akong bagong video na i-upload sa aking YouTube channel ay maging updated ka. Okay, so wag na natin patagalin to mga tol. Simulan na natin. Propesiya numero 1, ang pagbabago ng lipunan. Pangalawang Timoteo 3:15. Alamin mo rin sa mga huling araw, darating ang mga panahong mababalisa dahil magiging makasarili ang mga tao, mga maimbigin sa salapi, mga palalo, mga mapagmataas, mga blasphemers, mga masuwayin sa magulang, mga hindi marunong magpasalamat, mga hindi banal, mga walang pagmamahal sa kapwa, mga walang katapatan, mga pawang akusador, mga hindi matiisin, mga malupit, mga hindi marunong sa mabuti, mga traidor, mga matindi ang ulo, mga nagmamataas, mga mas mahilig sa kasiyahan kaysa sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito kahit lumayo kayo sa kanilang mga tao. Sa mga panahong ito kung saan tayo nabubuhay, nakakita tayo ng kakaibang pagbaba ng moralidad at etika. Isang malaking tanda na ang mga hula sa mga banal na kasulatan ay hindi lamang mga sinaunang salita, kundi mga buhay at may kahulugang nagaganap sa harap ng ating mga mata. Ang passage mula sa 2 Timothy 3:15 ay nagiging salamin ng kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, kung saan ang mga ugali sa mga panahon natin ay inilalarawan ni Pablo na tila sumusulpot mula sa pahina sa Biblia at bumubuo sa ating pang-araw-araw na buhay. Habang nalilimusan natin ang passage na ito, lumilitaw na tayo nabubuhay sa panahon na tinatakda na ito'y may malalim na pagmamahal sa sarili. Ito ay isang tema ng malalim na nakaka-relate sa ating henerasyon, kung saan ang pagtaas ng sarili sa ibabaw ng lahat ay nagiging karaniwan. Ang self-love na binalaan tayo ng kasulatan ay hindi tungkol sa malusog na pagpapahalaga sa sarili, kundi sa malalim na narsisismo na inilalagay ang pagnanasa ng individual sa itaas ng kalangitan ng kagalingan ng iba. Inuudyok tayo ng ating lipunan na mahalin ang ating sarili ng walang kondisyon. Itinataguyod ang idea na ang ganitong self-love ay ang pundasyon ng malusog na personalidad. Gayunpaman, ito ay nagdudulot ng isang kultura ng narcissism, kung saan ang sobrang pag-aabsorb sa sarili at paghahanga sa sarili ay madalas na nagiging sanhi ng kawalan ng pakikiramay at pagmamalasakit sa iba. Sa ganitong kapaligiran, madalas na naiiwasan ang mga pangangailangan at kagalingan ng pamilya at komunidad dahil sa pagsusumikap sa personal na kaligayahan at pakinabang. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan iniisip ng mga tao na ang buong mundo ay umiikot sa kanila, kung saan ang attitude na ako lamang ang mahalaga. At hindi natin maitatanggi na ito'y nangyayari rin sa lumilitaw na mga digmaan sa mundo dahil sa kasakiman, pagmamahal sa sariling bansa, pagmamahal sa sariling kapangyarihan ang umiiral. Lumayo sa pagmamahal sa sarili, lumayo sa pagmamahal sa iyong kasalanan, at lumayo sa pagmamahal sa iyong pagnanasa, at mahalin mo ang iyong pamilya. Ibigin ang iyong mga anak at mga mahal sa buhay at ilagay sila sa unahan. Ang kasakiman na ito ay nagpapakita sa iba't ibang paraan tulad ng inilalarawan sa 2 Timothy, kung saan ang mga individual ay nagiging mas mahilig sa kanilang sarili sa kapahamakan ng kanilang mga ugnayan at komunidad. Ang mga katangian na inilarawan ni Pablo ng pagiging traidor, matindi ang ulo, mapagmataas
mataas at mahilig sa kasiyahan kaysa sa Diyos ay nagmumula sa iisang ugat, ang labis na pagtuon sa sarili. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na tinatanggap at kahit na itinataguyod ang mga bagay na dating itinuturing na masama at itinuturing pa rin na kasalanan sa mata ng Panginoon. Bukod dito, ang hula ay nagsasalita ng isang kultura ng pagmamayabang at kasamaan kung saan ang mga individual ay nagmamalaki sa kanilang mga tagumpay at estado na may kaunting pag-aalala sa kababaang loob o biyaya. Ang umiiral na attitude na ito ay hindi lamang lumalayo ng mga individual sa isa't isa, kundi pati na rin sa Diyos na lumikha ng isang lipunan na nagbibigay halaga sa parangal kaysa sa mga gawaing kabaitan at pagmamalasakit. Sa ganitong kapaligiran, ang tunay na kahulugan ng suporta, pag-unawa at pang-mutual na respeto ay nagiging hindi malinaw dahil sa mga anino ng kayabangan at kahalagahan sa sarili. Ang pahayag ng kasulatan na ang mga tao ay mas mahilig sa kasiyahan kaysa sa Diyos ay nakakilabot na ito'y totoo sa kasalukuyang mundo kung saan ang pagtatangkang makuha ang panandaliang kaligtasan. So, lagi nang pinaalala sa atin mga tol na huwag tayong magmataas dahil tayo ay ibababa ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? So yung nagpakumbaba, yun ang itataas ng ating Panginoong Hesus, at yung nagmamataas, yun ang ibababa ng ating Panginoong Hesus. Hindi masamang magsipag tayo sa ating trabaho para maging mayaman tayo, na dumami ang ating pera. So lahat naman tayo mga kapatid na inaasam natin na pinapangarap natin na maging mayaman tayo, pero wag natin daanin sa sa hindi magandang bagay, tulad ng manloko tayo sa ating sa ating kapwa para maging mga scammer ngayon. So marami na mga scammer ngayon mga kapatid na kumakalat na dito sa tulad ng itong online itong internet. So, simula na itong nagsumikat itong internet, so ito na, ginamit na nila sa hindi maganda itong internet mga kapatid. Meron na mga scammer. So scammer at magnanakaw pareha lang yan eh. So iba din yung yung magnakaw, tulad ng pang-hold up, tulad ng pag snatch, ganyan. So itong scammer, hindi magkalayo to sa isang magnanakaw. Okay, so ito din ang sinungaling at ang isang magnanakaw ay hindi din magkalayo ito mga tol. 'Di ba? So tapos ang pera ay gamitin natin sa sa pagbili ng ating mga kagamitan, pagtulong sa ating kapwa. Hindi natin gamitin ang pera sa kung gusto mo, kung sobra-sobra na ang pera mo, ipapatayo mo ng simbahan, i-donate mo doon sa simbahan. Ganyan. Ang pera mo i-donate mo doon sa DSWD, sa mga batang lansangan na wala ng mga magulang. 'Di ba? Itutulong mo sa mga mga mahihirap. Huwag mong gamitin ang pera sa kawalang hiyaan, tulad ng pagbabayad sa mga pagbayad sa mga babae diyan na mga babaeng bayaran, tulad ng kung meron kang taong kinagagalit mo, halimbawa tumakbo ka ng politiko, tumakbo ka ng senador o meron congressman, meron kang ipapatira diyan, so gamitin mo yung pera mo, magbabayad ka para patayin yung para mawala na yung katunggali mo sa eleksyon, pagiging congressman. Yan po mga tol. So grabe ang grabe ang pera. Ang pera mas nakabubuti yan sa atin, sarili, pero ang pera din ang dahilan para maging masira ang ating buhay. So tandaan niyo mga kapatid, mabuti ang maganda na maging mayaman ka, marami kang pera, pero huwag mong kalimutan ang Panginoong Diyos. Magkaroon ka rin ng takot sa Panginoong Diyos.
'di ba? So ang pera, ano lang yan mawawala yan pagka wala mo, pag patay ka na, hindi mo yan madadala ang pera sa langit. So yung kaluluwa mo haharap doon sa ating Panginoong Hesus. Sasabihin ka ng ating Panginoong Hesus, ikaw yung pinakamayaman doon sa nung nabubuhay ka pa. Anong ginawa mo sa iyong kayamanan? Tinulong mo ba sa mga mahihirap? Anong ginawa mo? Ano ba? Naging abusado ka ba sa iyong pagiging mayaman? 'Di ba? Yan ang tatanungin sa atin ng Panginoong Hesus. So, siyempre ang ating Panginoong ang Diyos ay makapangyarihan. Ay siyempre ano yan, makikita niyan sa hinaharap nung buhay ka pa, makikita niya diyan na kung ano ang ginamit mo, ano ang ginawa mo nung buhay ka pa. Naging mabuti ka ba, naging masama ka ba? Nagsikap ka na maging mayaman ka, pero nagsikapan mo na panluloko sa ibang tao. Pag ginamit mo yung pera sa krimen. Pag nagnakaw ka para lang umangat ka. Katunggaling mo sa eleksyon. Nag-utos ka para mawala. So hindi yan maganda, mga kapatid. Yan ay isang sinasabi nga natin na huwag tayong magiging mayabang pag meron tayong maraming salapi o meron tayong kayamanan. Kasi yung iba diyan mayaman na, hindi na nung una yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, pareha lang kayong mahihirap. So best friend pa kayo kasi pareha kayong mahihirap. Pero yung umangat na yung kaibigan mo, wala na, hindi ka na pinapansin. So ganyan, nagiging yan ang tinatawag na kayabangan. So ginamit mo pati itong pera, ginamit mo sa inom, sa sugal, sa bisyo mo. Bumili ka ng mga pagkain para sobra-sobra ang pera mo So hindi din yan ay hindi din maganda na naging ang pera ay gamitin mo sa pambili ng maraming pagkain ay naging matakaw ka na. Wala yan, kasalanan din yan, mga kapatid. Okay, so ipagpatuloy na natin. Kayahan at sensory na kasiyahan ay mas mataas kaysa sa espiritual na disiplina at debosyon. Pangalawang propesiya, ang pagsisimula ng mga hirap. Nabubuhay tayo sa simula ng mga hirap, isang panahon na inihula na may propetikong kalinawan at matinding detalye. Ang pariralang ito ang simula ng hirap at naglalarawan ng isang yugto na tumatakbo sa pamagitan ng isang serye na mga pangyayari na bawat isa'y dumarami sa dami at lumalakas sa lakas, nagbibigay senyales sa pag-unlad ng isang banal na naratibo na itinakda bago pa man ang panahon mismo. Ang simula ng mga hirap ay nangangahulugang isang kritikal na tuldok. Sa divine timeline, isang yugto na kinakarakterize ng kaguluhan, pagbuho at paghihirap. Ang panahon ito ay tinatahak ng mga digmaan at chismis ng digmaan, mga bansa laban sa mga bansa, kaharian laban sa kaharian, paggutom, peste, at lindol sa iba't ibang mga lugar. Tignan natin ang mga lindol sandali. Ang fenomenon ng mga lindol na dumarami sa dami at lumalakas sa lakas ay naglilingkod bilang isang makapanlulumong ilustrasyon ng mga manifestong nasa propesiya na ito ang simula ng hirap sa ating planeta. Mula sa simula ng ika-20th century hanggang sa taong 2000, ang seismological data ay nagpapakita ng tanda ng pagtaas ng bilang at severity ng mga lindol sa buong mundo. Ang trend na ito ay hindi lamang anekdotal, kundi suportado ng komprehensibong datos na inilapit at inaalis ng mga institusyong geological at seismological sa buong mundo. Halimbawa, ang mga record ay nagpapakita na ang frequency ng mga significant na lindol, yaong may magnitude na 6.0 o mas mataas pa, ay may noticeable na pagtaas. Sa buong ika-20th century, ang mga unang dekada ng ika-19th century ay may kaunti lamang na 100 na significant na lindol bawat dekada. Isang bilang ng patuloy na tumataas hanggang sa magkaroon ng maraming daang ganitong mga
mga pangyayari taon-taon sa pagtatapos ng siglo. Ito ay nagiging tanda ng simula ng isang yugto ng walang katulad na kahalagahan, isang panahon kung saan ang mundo ay nihahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Ang mga hirap na ito ay nagpapaalala sa atin na nabubuhay na tayo sa isang yugto ng malalim na hamon at walang kapantay na pagkakataon. Sila isang tawag sa pagiging maingat sa pananalangin at sa mga masusing pangako na mabuhay ng may kahalagahan sa ating pananampalataya, na magkaroon tayo ng kainahunan at malasakit sa kapwa. Habang inoobserba natin ang mundo sa paligid natin, nabase na rin sa Mateo 24, malinaw na ang frequency at intensity ng mga hirap na ito ay talagang dumarami. Ang mga digmaan at alitan ay nagaganap, may mga nakakabahalang regularidad, iniwan ang mga landas ng pinsala at desperasyon. Ang tagutom at mga peste ay sumusugod din ng matindi, na nangangailangan ng walang tigil na pwersa, na sumisira ng mga buhay at nagbibisitang komunidad. At sa gitna ng mga ito, ang kalupaan mismo ay umuungol sa mga lindol at mga natural na kalamidad, tila ba umaawit para sa kaligtasan. Ang mga pangyayaring ito, bagamat maaari nakakabahala, ay talagang mangyayari. Sila ay nagsisilbing mga tawag ng pananagumpay, mga senyales mula sa langit na umaanyaya sa atin na tumingin sa kabila ng temporal at ituon ang ating paningin sa walang hanggan. Binibigyan tayo ng paalala na ang mga ito sa mundong ito, sa lahat ng kanyang kagandahan at kahinaan, ay hindi ang ating pangwakas sa tahanan. Pinapaalala sa atin ito ng ating Panginoong Diyos na tayo patuloy na manampalataya sa Kanya. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa pagbabago ng buhangin ng mundong ito, kundi sa di mabilang na pangako ng Diyos. Oh, tama itong sinabi ni sa iyong araw, no? So itong lindol, baha, matinding kalamidad, mga ano diyan ka, mga lindol, baha, bagyo. So ano pa yung init ng panahon, napakatinding init ng panahon. So itong mga kalamidad ng to mga tol ay isa lang to sa nagpaparamdam siya ng ating Panginoong Hesus, ay dapat natin siyang alalahanin. Diba tol? So dapat natin siyang alalahanin, dapat nating isipin na mayroong Diyos na lumikha sa atin. Mayroong Diyos na lumikha sa ating mundo. Kontrolado niya lahat dito sa mundo mga tol. Pati paghinga natin, kontrolado niya. So hindi tayo di ba, tayo walang, katulad ko, humihinga ako ngayon, buhay ako ngayon, wala akong oxygen. So, sa pamagitan na ng hangin. Itong hangin, hindi nakikita yung hangin. No, ganyan ka makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba mga tol? So, alalahanin natin siya na kapag meron ng mga kalamidad, siyempre ang ating tatawagin ay ang Panginoong Diyos. So siyempre magdasal tayo na wag tayong mapahamak, wag mapahamak ang ating mga pamilya sa bagyo, sa lindol. Magdasal tayo sa ating Panginoong Diyos at magdasal din tayo na patatawarin na tayo sa ating mga kasalanan. Patuloy na natin. At sa wakas, pinapaalala tayo na si Jesus ay darating ng mabilis. Pangatlong propesiya, dadami ang kaalaman. Daniel 12 verse 4. Ngunit ikaw, o Daniel, itago mo ang mga salita at isara ang aklat hanggang sa panahon ng katapusan. Marami ang tatakbo paatras at patuloy na tatahak at dadami ang kaalaman. May iba't ibang paliwanag na ibinibigay ang komentaryo ng Biblia tungkol sa Daniel 12 verse 4, at bawat isa ay may mahalagang punto na may papakita. Ang unang pagsasalaysay ay nagsasuggest na ang pariralang maraming tatakbo paatras at patuloy na tatahak at dadami ang kaalaman ay tumutukoy sa mabilis na pag-unlad sa transportasyon at teknolohikal na progreso.
universo. Sa kabilang dako, ang pangalawang pagsasalaysay ay nagpapahiwatig na ito ay nangangahulugang marami ang magbabasa ng kasulatan sa kanilang paghahanap ng kaalaman na ang karamihan sa mga eskola ng Biblia ay sumasang-ayon sa interpretasyon na ito na dumadami ang nakakaalam ng katotohanan sa Biblia. Parehong may mga bahagi na ipinapakita sa ating mundo ngayon na may kaugnayan sa pagtaas ng dami at lakas ng mga ito. Ang unang pagsasalaysay ay nagtuturo ng isang pangkahalatan, pag-usbong ng kaalaman, na nagsasaad na ang pariralang ito ay tumutukoy sa pandaigdigang paglalakbay sa mga huling araw na may mga sasakyan, bus, tren, rockets at eroplano na sumasabay sa pag-unlad ng pisikal na kaalaman. Ang propesiya ni Daniel na dadami ang kaalaman ay natupad sa maraming paraan. Nabubuhay tayo sa isang panahon na madaling access sa impormasyon na mahigit pang kaalaman sa ating mga daliri kaysa sa mga kaalaman. Isang panahon na walang kapantay na kaalaman at teknolohikal na pagsulong. Sa nakalipas na 3,000 years, may malaking pagbabago sa kung paano tayo nabubuhay, nagtatrabaho at nagsasapagpunayan. Mula sa paggamit ng mga bato hanggang sa pag-unlad ng biotech, nanotech at quantum computing sa ika-21st century, ipinakikita ng mga ito ang eksponensyal na paglago ng kaalaman. Ang ikatlong propesiya. So hindi ko alam mga tol kung aabot pa ba ako ng 2030. So wag nating sabihin na sa sarili natin na aabot tayo ng 2030, aabot tayo ng mas lampas diyan. So lang tayo, magtahimik lang tayo, maging mananalangin lang tayo na humaba ang ating buhay. So hindi natin alam kung dahil daw sa pagdating ng 2030 o 2050, mas mahigit pa diyan, mga 2032, 31, ganyan, mga 2035. Diyan na raw magsisimula ang revelation, yung matinding kapighatian, yung paghihirap ng mga tao dahil ibubuhos na raw ito ang ikapitong mangkok ng isang anghel ito sa Revelation. Ito daw ang ang taong 2035, 2040 ay ito din taon na ito ang taon na mas darami pa ang kaalaman ng mga tao tungkol sa internet. Ito sa mga sa internet, sa mga maging high-tech na sa mga ngayon nga maging high-tech na ngayon ang natin ang mga construction natin naging high-tech na. Meron na tayong mga meron ng mga katulad niyan, meron ng mga CCTV, di ba? So hindi mo na kailangan maglagay ng security sa bahay mo dahil meron ng CCTV. Itong internet mas magiging high-tech pa ito, mga tol. Di ba? Yung iba kapag kumukuha na ng pera, kapag ng pera sa GCash na lang. 'Di ba, mga tol? Hindi na direct sa bangko. Ito na lang ang internet ang ginagamit nila para makapundo ng pera. Ay nagdadala sa atin ng mensahe na paghahanda at pagbibigay importansya sa kaalaman. Ang kaalaman ay isang biyayang maaring gamitin upang mapabuti ang ating sarili at ang ating kapwa. Nagdadala sa atin ng kapangyarihan na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng buhay at sa mga plano ng Diyos para sa atin. Pang-apat, ang pag-usbong ng Antikristo at ang pagdating ni Kristo. Binabanggit sa Biblia na bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay uusbong ang mga Antikristo at magpapakilala na sila'y Kristo, at nakikita natin sa panahon natin ngayon ang pag-usbong ng napakaraming mga tao na inaangkin nila na sila'y Diyos. Mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na nasapian ng masamang espiritu, ang Antikristo. Ngunit huwag tayong magdalawang isip na basahin ang Biblia. Ito ang mapa patungo sa katotohanan, patungo sa tunay na kaligtasan, at patungo sa totoong
Kristo na siyang nabayubay sa krus, ibinigay ang bugtong na anak ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. At tayo muling kukunin ang ating Panginoong Diyos base na rin sa kanyang pangako sa John 14 verse 1 to 3. Huwag magulumihanan ang iyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At sasabihin ko sa inyo, ako'y paroroon. At kung ako'y nandoon na, ay kukunin ko kayo kung saan man ako naroroon. Sapagkat kung saan man nawa ako naroroon, ay nandun din nawa kayo. Mga kaibigan, ito ang pangako ng Diyos para sa atin, na tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos at ito'y malapit na mangyari. Ang ating mundo ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan na binabanggit sa Filipos na tayo tagalangit at hindi tagalupa. Patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil ang panahon ay malapit na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, so laging pinaalala sa atin, no, na ano talaga tayo, magbasa talaga tayo ng Biblia. Kasi itong Biblia ang way, ang daan para maging maalam tayo sa katotohanan, mga tol. Itong Biblia ang way para maging umiwas tayo sa sa gulo, umiwas tayo sa gulo, sa mga masasamang gawain, diba mga tol? Kaya nga ito ginawa, itong Biblia ng Diyos para sa hindi lang para sa mga itong Ten Commandments, hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Dahil tayo mga tol, mga makasalanan tayo walang perpekto sa atin mga tol. So meron pang iba na mas pinupokus pa nila ang kanilang sarili sa anong pinanunood diyan sa internet. Kapag hindi sila nanonood ng mga katulad nito, katulad ng sa mga content ni sa iyong araw. So napakaganda to mga tol, kung iintindihin mo lang mga tol, napakaganda ng mga ito kung nakakaintindi ka lang dito sa sa mga paliwanag ni sa iyong araw. Napakaganda ng mga ng mga pagsasalita niya, pagpapaliwanag niya mga tol. Diba? So sana mga tol ay wag na nating i-skip itong mga ganitong klase mga video. So wag tayong kahit ano-ano lang ang pinapanood natin sa internet, tapos maging impluwensya pa ito sa ating sa ating utak. Kung nanonood ka kasi ng mga pelikula na mayayabang, ay maging mayabang ka rin. Pero kapag nanonood ka ng mga content na mga ganito, ay siguradong maliliwanagan ka mga tol ang iyong pag-iisip. Maging mahinahon ka, maging medyo medyo malamig ang iyong pag-iisip, medyo mauunawaan ka, na parang matauhan ka. Di ba? Okay, so salamat sa inyong panonood at magbabalik tayo sa ating reaction video. So ilalagay ko dito sa ibaba ang link ng video nito sa aking description. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Dexter B Channel. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload ko sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood and peace out.